Panginoon sa pagdala niya sa atin ngayon dito. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Giselle A. Rodriguez. Ako ay nagpapasalamat sa inyong pag-imbita na maging iyang panauhing tagapagsalita na tungkol sa dula. Ang mundo ay isang teatro ayon na nga kay Shakespeare. Ang dula, maging iisahin o tatluhang yugto, ay isang genre ng panitikang kinagigiliwan ng marami. Ito man ay binabasa lamang o itinatanghal. Ang kaugnay ng dulang iisahing yugto sa dulang may tatlong yugto ay maihahalin tulad marahil sa kaugnayang maikling kwento sa nobela. Katulad ng maikling kwento, ang dulang ito ay matipid, matiim at nagiiwan ng isang bisang punong buhay o drama. Dinarakip ng manunulat ang isang madulang bahagi ng buhay ng isang tao, sa isang puok, sa isang panahon at sa tulong ng iba pang sangkap na itinatanghal ngayon. Hindi ang manunulat ang magkukwento, kundi ang mismong dula. Ito ay palaging nagaganap ngayon. Palagi ngayon ay nangyayari, palaging panahonang pangkasalukuyan. Mula sa guni-guni ng mambabasa o sa paningin at pandinig ng manonood, ang mga nakaraan gayon din ang mga hinaharap at dinaraan lamang sa mga pahiwatig. Upang matamo ang iisang impresyon, kailangang iisang nangingibabaw sa paksa o tema ang namamayani. Ang krisis ay maaring manggaling sa paglalaban ng tauhan o ng tauhan na magpapanatili sa kawilihan ng mga mambabasa o manunood sa loob ng itatagal ng dula, na karaniway mula sa kalahati hanggang isang oras humigit kumulang. Ang makatuturang dula mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling buhay. Mula sa dula ng mga Griego hanggang kina Shakespeare, hanggang kina Julian Cross Balmaceda, ang mga iyon ay higit pa sa kanilang ginamit sa banghay, paksa, tauhan. Ang mga iyon ay nag-iwan ng gayuma sa isipan at damdamin ng mga bumasa at nanood. Ang mga iyon ay lumikha ng maliwanag na pagkilala ng tao sa kanyang sarili. Sinasabing kung ang isang manunulat ay nasa mood, sumpong, kondisyon, wastong kalooban, tuloy-tuloy ang daloy ng mabubuong dula. Sinasabi ring may 36 na madudulang sitwasyon lamang. Kaya anumang banghay ang mahubog, ito'y mapapabilang din sa isa sa naturang 36 na madudulang sitwasyon. Maaring manggaling halimbawa sa mito, lihiya, sa Biblia, sa pabula, sa kwentong bayan, sa buhay ng kapwa manunulat, sa alinmang madulang bahagi ng pangyayari. Sapagkat ang dulang iisahing yugto, katulad ng maikling kwento, ay mabilis at hindi maaring magpaligoy-ligoy. Ang banghay nito ay dapat maging payak at ang pangyayari ay usapan o dialogo ay dapat makiisa sa paglutas sa suliraning hahanga sa kasukdulang susunod ng wakas. Ang denouement o ang pagkakalakas ng buhol ang kadalasang nananatili sa isipan at damdamin ng mambabasa o nanunood ng dula at tumutulong sa pagbuong panloob na liwanag upang higit niyang makilala ang kanyang sarili. Ang paglalarawan ng katauhan ay dapat magsimula sa simula pa lamang ng dula. Ito'y kailangang magiging tuwiran at mabilis sa simula pa. Ang tauhan ay dapat langkapan ng motibo o pagnanasa o dahilan na magpapakilos at magpapasalita sa kanya ng gayon. Katulad ng sa maikling kwento, ang katauhan ay maaaring ilarawan sa iba't ibang paraan. Ngunit ang pinakamabisa ay ang mismong mga kilos, pagsasalita at reaksyon na rin ng tauhan, kasama na ang pag-aayos sa sarili. Ang meme o pantomime niya ang pantulong sa paglalarawan. May mga katauhang kulang sa lalim. Sapat na ito sa mga taong pansamantala lamang nilang makakaugnay. Ngunit sa panghabang buhay na kasama, mapalilitaw ng mahusay na manunulat ang lalim ng katauhan.
Ang uri ng pagkikibaka ng tauhan sa iba't ibang tauhan sa dula ay magbubunyag ng kanyang buong katauhan, pang-ibabaw man o pang-ilalim din. Sa isang dula, maaring ang banghay ng kwento at ang paksa o tema ay di gaanong mangingibabaw sa bumabasa o manunood. Ngunit, ang paglalarawang katauhan o karakterisasyon ay tiyak na lulutang sapagkat sadyang iba't iba. Ang paglinang ng katauhan sa dula ang nagbibigay halaga rito. Ang mananatili ng matagal sa kalooban ng mambabasa o manonood. May mga katauhang hindi nagbabago hanggang magwakas ang isang dula. May nagbabago sa negatibong paraan, ang positibong paraan ng pagbabasa ang kanais-nais, ngunit ito'y dapat maging kapani-paniwala, bunga ng mga pangyayari. Ang pagbabago ng walang sapat na dahilan ay ex machina, artipisyal, magiging kapansin-pansin ito sa bumabasa o nanonood na paraan lamang ng manunulat upang makamtan ang pagwawakas ng kanyang ninanais. Maliwanag na isang paraan ng paglalarawan ng katauhan ay ang pagsasalita. Ang usapan o dialogo sa dula ay hindi lamang nagpapasulong sa kwentong napapaloob dito. Ito ay mayayamang batis na titighaw sa uhaw ng bumabasa o nanonood ng dula sa iba't ibang uri ng katauhang mabubunyag. Walang malay, malisyoso, pagkukunwari at iba pa ang tono ng tinig. Ang talasalitaang ginamit, ang mga speech, mannerisms o pinakagaling gamitin sa pagsasalita ay mga bahaging lahat ng usapan o dialogo. Ang tono ng tinig ng isang madreng mula sa pagkakabatay lumaki sa kumbento ay inaasahang maiiba ang tono ng tinig isang Kristo sa sabungan. Pinapatay na ngayon ang tawag na Kristo sa sabungan. Dapat naman. Ang talasalita ang ginamit na isang batang lansangan ay aasahan nating naiiba sa gagamitin ng isang propesor. May mga tauhang may speech mannerisms o pinagkaugaliang ibudbud sa kanilang pakikipag-usap gaya ng diba, kuwan, nakuha, at iba pa. Ano man ang uri ng pagsasalita ng isang tauhan sa dula, ito ay dapat maging kapani-paniwala sa bumabasa at nanunood at di dapat magpabago-bago. May mga mandudulang gumagamit ng sagisag o simbolismo sa kanilang akda. Ito'y hindi lamang sa pagpapayaman sa panoorin kundi tumitinag pa rin at lumilinang ng guni-guni o imahinasyon ng bumabasa o manonood. Ang magulong tagpuan sa tanghalan ay maaring sumasagisag sa kaguluhang gumagapi sa tauhan na unti-unting mahahawan patungo sa kanais-nais na paglutas sa suliranin at sa maayos na tanghalan. Ang isang larawan ng bagyo sa mayamang salas ng isang mansyon ay maaaring sumasagisag sa lihim na suliraning nagbabalang magwasak sa pagsasama ng mag-asawa. Ang isang tauhan o kahit ang buong dula ay maaaring gamiting sagisag. Ang katuturan at kaganapan sa pagtatanghal ng isang dula ay magiging buo sapagkat inuungkat na rito ang mga mahahalagang kinakailangan ng isang dula. Una, ang teatro o tanghalan, ang pinaglalabasan o kung saan ipinapakita sa mga tao o pinanood na tao ang dula. Ito'y maaaring sa bakuran lamang, maaaring sa lansangan at pwede rin sa loob ng bahay. Ang dula kung ibabase sa pinagtatanghalan ay mauuri sa panlansangan, pambakuran at pantahan. Pangalawa, ang mga tauhan. Ang mga gumaganap ng mahahalagang papel sa dula ang dinadaluyan ng mga suliranin
at mga pangyayari. Ang gumagawa ng aksyon at resolusyon sa buhay. Pangatlo, ang script. Ang mga nakasulat na magkakasunod-sunod na mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan na may simula, gitna at wakas. At ang pang-apat, ang direktor o ang taga-drehe. Ang nag-uutos o nagpapasunod ng mga dapat na gawin ng mga tauhan na naayon sa kanyang ginagampanang papel. Ang dula sa makatuwid, sa masining at maagham nitong katuturan, sa Gresya pa pinasisimulan ng mga batikan at klasikong dramaturgong dina Aeschylus, Sophocles at Euripides. Ayon na rin kay Aristotle, ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita ng kalikasan ng buhay. Ang dula ay kinakatha at itinatanghal upang magsilbing salamin sa buhay, sa wika, sa kilos, sa damdamin at sa sining upang makaaliw, makapagturo o makapagbigay mensahe o basta makaantig ng damdamin at makapukaw ng isip. Ang mga dulang nagwagi sa panahon ng katutubo ay ang Bikal at Balak, Karilyo, Bayok at Imbayoka, Kasayatan, Dalot, Pamanhikan, at Dungaw. Sa panahon naman ng Kastila, ang mga nagtagumpayng dula ay Moro-Moro, Sinakulo, Karagatan, Doplo, Salobong, Paglakad ng Estrela at ng Birhen, Penitensya at ang Karilyo. At naging sa panahon ng Amerikano, ang mga nagtagumpay na dula ay iilan lamang. Ito ay ang Sarsuela, dula sa makabagong panahon, dulang pantanghala na may iba't ibang tema, at dulang musikal. At sa pagdating ng panahon ng Hapon, dalawa lamang ang naging tagumpay ng nadula. Ito ay ang legitimate at illegitimate. Pag sinabing legitimate, ito ay dulang sumusunod sa konbensyon ng pagsusulat at pagtatanghal. At pag sinabi namang illegitimate, ito ay mas kilala sa tawag na stage shows. Sa kasalukuyang panahon, mas umunlad, maraming nagbago, at marami na tayong iba't ibang dula, gaya ng panradyo, pantelebisyon, at pampelikula. Sa panahong ito, ang mga dula ay itinatanghal sa mas malaking entablado, aktwal nang napapanood ng mga tao. May apat na kombensyon ang isang dula. Ang dula ay isang kathang ang layunin ay ilarawan sa isang tanghalan sa pamamagitan ng kilos at galaw. Ang isang kawil ng mga pangyayaring naghahayag ng isang kapanapanabik na bahagi ng buhay ng tao. Bagamat sinasabing ang dula ay imitasyon ng buhay, hindi pa rin maikakailang mahirap talagang mailarawan ang imitasyong ito. Sa isang dulang nagsusulat o isang dulang itinatanghal, may kasangkapang ginagamit ang isang manunulat ng dula bilang pamalit sa realidad at upang tanggap. Una ay ang konbensyon sa panahon. Naniniwala o kunway ang manunood sa loob ng ilang oras ay nabubuhay siya sa loob ng isang araw, linggo o buwan, taon na kasakasama ng mga tauhang kanyang pinapanood sa tanghalan. Pangalawa ay ang konbensyon sa ikaapat na dingding. Tinatanggap ng manonood na tulad ng isang tanghalan sa totoong buhay ay may tatlong dingding lamang ang isang bahay. Ang ikaapat na dingding ay bukas kaya't namamalas at naririnig niya ang lahat ng sinasabi at ikinikilos ng mga nasa loob ng bahay na nasa kanyang harapan. At ang pangatlo ay ang konbensyon ng pananalita o wika. Tinatanggap ng manonood na kung ano ang pananalitang binibigas ng mga tauhan sa dula ay gayon ding pananalita ang kanilang binibigas at ginagamit sa tunay na buhay. At ang panghuling konbensyon ay ang konbensyon ng pagsasalita sa sarili.
Ang pagsasalita na parang sa sarili lamang ng tauhan ay tinatanggap ng manonood na kailangan o mahalaga upang malaman niya ang iniisip ng isang gumaganap sa tanghalan at upang maunawaan niya ang ilang pangyayaring hindi maaring ipakita o itanghal. Litong turing ng manonood na normal lamang sa totoong buhay ang kausapin ng isang tao ang kanyang sarili. O kaya naman nagsasalita siya sa harap ng ibang tao nang wala namang tuwirang kinakausap o pinagtutungkulan sa kanyang sinasabi. Dahil sa ang bawat manonood ng dula ay may mga ekspektasyon sa dulang kanyang pinanood. Madalas na nabibigo siya pagkatapos ng pagtatanghal kung hindi na aabot ng dula ang mga ekspektasyong ito. Dito pumapasok ang kahalagahan ng kumbensyon ng dula. Dapat malaman at maunawaan ng manonood ng dula na hindi dapat manaig ang kanyang mga ekspektasyon sapagkat may mga kumbensyon o kasunduan sa pagtatanghal ng isang dula. Kung may sapat na kabatiran ng isang manonood sa kumbensyong ito, higit na magiging masaya at makabuluhan ang panonood niya ng isang dula. Ayon sa mga manunulat, ang matatawag na tunay na uri ng dula ay nagsisimula sa mga unang taon ng pananakop ng mga Amerikano. Bagaman may mga dulang napanood at pinaglibangan ang mga katutubong Pilipino bago sumapit ang panahong ito. Ang mga tunay na dulang sinasabing nagtataglay ng pinakamalalim na pangarap ng isang bansa. Naglalarawan ng sariling kaugalian, naglalahad ng buhay ng katutubong tulad ng nasa luna at nagpapakilala ng pagpupunyagi ng mga taong isang bayan upang mabuhay ay wala noon. Ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas nagbibigay panibagong sangkap sa mga katutubong dula. Ang madulang kagaya ng komedya ay kinasasangkupan ng mga Kastila upang mapalaganap ang kritisismo sa kapuluan. Ang dula sa ating bansa ay kasintandang kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na ito ng ating tradisyon, mga tradisyong nagbibigay ng katauhan sa mga Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang anyo ng mga dulang Pilipino. Ngunit iisa ang layunin ng mga mandudula, ang aliwin ang mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat bigyang buhay ang mga pangyayari sa buhay Pilipino. Lahat ng itinatanghal na dula ay naayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script. Ang script ng isang dula ay script lamang at hindi dula, sapagkat ang tunay na dula ay yaong pinanonood na sa isang tanghalan na pinaghahandaan at batay sa isang script, ang dula hango ang salitang dula sa salitang drama nang ibig sabihin ay kilos o aksyon. Partikular tinutukoy nito ang kilos o aksyon na nangyayari sa harap ng manonood. Binanggit ni Aristotle na ang drama ay imitasyon o pangangagad ng buhay dahil ginagaya nito ang kilos o aksyon ng mga tao at nangyari sa paligid. Dagdag pa ng ibang scholar, mahalaga sa dula ang mga sangkap na kwento na isinalaysay sa pamamagitan ng kilos ng mga aktor na isinasabuhay ang mga tauhan sa isinusulat na script at dialogo sapagkat layo ng lahat dula ay sa sunod ng maraming tao sa takdang oras. Kailangan isaalang-alang sa pagsulat ang iba pang-istritong salik tulad ng elemento, musika, ilaw, disenyo at iba pa. Ang mga tauhan ay ginampanan ng mga aktor sa entablado. Kadalasan mababasa sa simula ng script ng dula ang talaan ng mga tauhan o dramatis. Personal mula sa pinakamahalagang tauhan hanggang sa mga katuwang na tauhan. Katapat ng mga pangalan ay maikling paglalarawan o deskripsyon tungkol sa kanila. Sa pamamagitan din ng stage direction, natutukoy ang mga kilos o tono ng boses ng tauhan sa dula, sapagkat walang tumatayong tagapagsalaysay na magsasabi sa mga mambabasa o manonood
ukol sa iniisip ng tauhan o sa kanilang nakaraan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng salita upang makapagbigay ng impormasyon. Salita ito na mababasa sa pamamagitan ng dialogo, soliloquy at dialogo aside. Karagdagang impormasyon, itinuturing ang dula bilang isang anyo ng sining na malapit na sa buhay. Hindi naman ito kataka-taka sapagkat ang dula at na tinatawag ding drama ay hango sa salitang Griego ng ibig sabihin ay kilos o aksyon. Partikular, tinutukoy nito ang aksyon na nangyayari sa harap ng manunood. Gayunman, para kay G.M. Manley, hindi ganun kalinaw at kakongkreto ang ibig sabihin ng dula bilang simpleng imitasyon ng buhay. Ayon sa kanya, mahalaga sa dula ang mga sangkap na sinalaysay sa pamamagitan ng kilos na aktor na isinasabuhay ang mga tauhan na isinusulat sa isang script. Dagdag pa ng ilan, mahalagang sangkap ang dialogo sa tula. Binanggit ni Schelling na dumadaloy sa kwento ng dula hindi lamang dahil sa mga ikinikilos ang mga tauhan bagkus maging sa tulong ng kanilang mga sinasabi. Ayon kay Dr. Nicanor Tiongson, pangunahing kritiko ng dula sa Pilipinas, ang dula ay dula dahil sa diwa ng pagagad o panagasig ng isang gumaganap sa mga aksyong nagaganap sa tunay na buhay. Sa dula, kumikilos ang mga tauhan sa entablado, nagsasalita minsan sa sarili, nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ibang tauhan, kaya hindi nakapagtatakang ipahayag ng maraming mandudula ang ating daigdig bilang isang napakalaking entablado at tayo ang mga tauhan sa sarili nating mga dula. Para naman kay Rene O. Villanueva, ang dula tulad ng iba pang panitikan ay laging nagtatakang isaayos ng isang tiyak na karanasan upang mapaghanguan ng manonood o mambabasa ng mga pananaw tungkol sa buhay. Laging maiugnay ang dula sa usapin ng pagpapakatao na susi sa kaligayahan o kasawian ng isang individual. Sa pamamagitan ng dula, maaari nating matuklasan kung paano nabubuo ang pagkatao, paano nagpapakatao, ano-anong puwersa at labas ang nagpapatibay o nagpapahina sa kanya, humuhubog sa kanyang kahalagahan, nagtuturo sa kanya ng matuwid at lesya, at nagbibigay sa kanya ng direksyon sa buhay. Paano nagtatagumpay o nabibigo ang tao sa pagnanasang lumigaya? May mga dulang nababasa lamang sa pahina ng mga aklat, may mga dulang napapanood sa loob ng tanghalan, may mga dula na kapwa nababasa at napapanood. Sa pagkakataong ito ay magkaibang dulot ng dulang nababasa sa dulang napapanood. Ang pagbabasa ay isang pribadong gawain. Ito ay internal. Samantalang ang panonood ay isang external na gawain. Nadadanas ang dula hindi lamang ng isang tao bagkos ng isang grupo ng manonood. At sa muli, maraming salamat sa inyo sa pagbigay sa akin ng oportunidad na maging panauhing tagapagsalita patungkol sa isang dula. Maraming salamat at magandang buhay sa inyong lahat.